Pogi mo dito kapag ginamit mo tong motor na to. Tapos ang napansin ko rin sa kanya yung exhaust nyo. Kung makikita nyo yung tubo ng exhaust nya, isa dito, isa dito. Kasi yung V-twin guys na engine is pag ganon. Kaya V-twin siya tinawag kasi pag ganon yung engine nya. Kaya yung exhaust pag ganon, yung isa dito galing, yung isa dito. Kamusta kaya experience nito kapag sa expressway? Mukhang magaan tong motor na to eh. Yun oh. Ay! Alikabok! What happened to this? Yung ibomba, ang smooth ng engine nya, wala masyadong vibration, smooth to, ganda pa ng tunog. Pupunta tayo ngayon sa favorite place ko kung saan ako nag-review ng motorcycles. Sarap na gamitin, ang ganda ng tunog niya. Pakinggan nyo guys. Ganda ng tunog niya, no? Ay, namatay. Bakit siya namatay? Sana maluwag dito. Bibigyan ko lang naman kayo ng konting specs tsaka review dito sa motor na to guys. Based sa nakikita ko, dahil itong motor na to is cruiser type siya ng motor. Ayan siya guys. Papakilala ko sa inyo itong si CJ Motor SRV 400. Ayun, no? So yan guys, kung mapapansin nyo, mukha siyang pang Harley Davidson yung itsura. Itong motor na to is cruiser type, kaya ganyan yung itsura ng motor. Ayan, no? Para siyang mala Harley Davidson na motor. Sa Harley Davidson kasi guys, wala akong masyadong alam dun sa mga motor na yun. More on sa mga naked, mga sports bike ako mahilig guys eh. Kaya doon medyo may mga knowledge ako about sa specs tsaka sa itsura ng motor. Alright, so umpisahan na natin. Syempre yung looks niya, ayan guys, oh, retro cruiser type yung itsura niya. Kamukha niya talaga yung mga Harley Davidson na motor. Bilog siya na maliit. Tapos andito yung kanyang signal lights. Ayan, tapos ito LED ata itong ilaw na to, puti ata to pag binuksan yung motor. So ayan, ito yung radiator nya. Ayan, pahaba pala yung radiator nito pag ganun. So radiator, ayan. Tapos meron siya emblem dito na SRB 400. Ang engine nga pala nito guys is V-twin engine, 2-cylinder, 8 valves, dual overhead cam, 400cc. Pogi mo dito kapag ginamit mo tong motor na to.
Tapos ang napansin ko rin sa kanya yung exhaust nyo, kung makikita nyo yung tubo ng exhaust nya, isa dito, isa dito. Kasi yung V-twin guys na engine is pag ganun, kaya V-twin siya tinawag kasi pag ganun yung engine nya. Kaya yung exhaust pag ganun, yung isa dito galing, yung isa dito. So ayan yung itsura nya guys. Check natin yung gulong. Ang gulong nya is 120/80 by 16. So alam ko Maxxis to eh. CST ang kanyang gulong, hindi ko alam. Alam ko Maxxis to, nakita ko kanina sa specifications niya. Telescopic fork syempre. Tapos ang color niya is para siyang passion orange. Ayan yung color ng SRB 400 na gamit natin. Etong motor na to guys, for review pa rin to from QJ Motors, Moto Morini. Ayan, shoutout. Etong motor na to available naman to guys sa QJ Motors, Moto Morini sa may Caloocan. Nakita nyo naman yun guys kung saan yun. Sa Caloocan City, 10 Avenue, kung saan tayo lagi babalik ng mga motor. Katulad nito, ibabalik natin to mamaya. And may kukunin tayong bagong motor mamaya. Alright, so ayan sa looks guys, ang ganda yung tignan. Pag nakasakay ka dito, kamukha mo si Coco Martin tsaka si Tatay Digong. Si Tatay Digong kasi ganito yung mga hilig ni President Duterte dati nung nagmo-motor siya. Ganito kasi yung cruiser type na motor. Actually hindi ka makakaano dito eh. Hindi makakaupo, halos hindi makakaupo dito yung OBR nyo o yung angkas nyo. Dahil ito lang yung space nyo. So syempre ito yung upuan mo. Ayan lang yung space nya. So paano yun? Nahihirapan umupo yung ano dito, yung OBR nyo o kaya yung angkas nyo. Itong motor na to para lang sa single to. Pwede na! Katulad ko. Hindi, joke lang. Hindi, pero legit guys, hindi siya advisable na dalawang upuan. So isa lang siya upuan. And ito, hindi ko alam kung ilang liters yung gas tank na ito. Sa tingin ko nasa 14 liters din ata to. Laki rin eh. Tapos ang liit ng digital nya, digital panel. Parang yung sa XSR 155, ganito lang kaliit, bilog lang. Tapos konti lang yung information na makikita mo dito. Yung katulad nito may nakalagay. Signal light, neutral, high beam, fuel gas, temperature, ABS, tapos engine indicator. Ayan siya. Then isusian niya ito. Napansin ko rin pala sa susian niya para siyang kutsilyo yan. Para kung mananaksak dito eh. Ay, napanaksak. Ang cute. Ayan, tapos ano pa? Ito yung side mirror niya guys. Ito bilog. Yung side mirror niya medyo maliit yung medyo maliit yung makikita mo sa likod. Pero wide naman siya. Hindi naman siya katulad ng mga side mirror na parang may lens, parang naka-zoom. So ayan, V-twin. Ito may nakalagay pa dito na 400S SRB 400. So 1 down 5 up pa rin yung ano niya, yung tawag dito, yung cambio niya. Medyo nanibago ako dito nung ginamit ko to kasi yung pa ako pag ganun para kang nakaupo sa sofa. Ayan, tsaka yung preno dito. Ayan may itsura niya. Tapos ayan, naka dual shock siya. Ayan, dual shock. Then syempre chain type. Check pala natin gulong nito sa likod. CST brand pa rin siya. Ang kanyang gulong is ba nakalagay 150 by 80 by 15. So kanina 16, ito 15 yung size ng gulong niya. 180 by 80 by 15. So pareha sila CST brand na gulong. I'm not mistaken kung Maxxis na to, pero sa tingin ko Maxxis to kasi nakalagay sa ano kanina, sinearch ko muna saglit. Pero pwede siya sa angkas kasi meron footpeg pero maliit yung mga angkasan. Ito, ayan. Then ayan yung tail light nya dito, isang pahaba na gano'n. Buksan nga natin yung motor. Ayan tapos pag magsi-signal light, ayan yung itsura ng ano niya, signal light nya. Then dito sa harap, ayan ganun din. Tapos ito yung panel nyo. Ang cute ng panel nya.
So yung exhaust, ito yung itsura na exhaust nya. Given sa mga cruiser type na motorcycle na ganito yung ano nya, yung hugis ng ano ng muffler. Ayan. So dalawa exhaust nya kasi nga dual 2-cylinder siya. Ayan, isa sa likod, isa sa harap. So dalawa exhaust na kailangan. So dual ABS siya guys, harap and likod. Tsaka hindi ko sure kung may TCS na siya. Ilalagay ko na lang sa screen kung meron siyang TCS. Hindi ko kasi masyado na nabasa yung specs niya dahil ibabalik ko lang to ngayong araw na to, biglaan lang naman. So 400cc na siya. Pwede na rin siya sa expressway. So expressway legal na siya. Ayan, naka disc brake na rin siya, harap tsaka likod. Hindi ko lang alam kung ilang mm yan. So ayan, ito pala yung ano niya. Ano to? Do not open. Ito ata yung sa coolant, yung anuhan ng coolant. So konting information lang naman to guys kasi nagmamadali na rin ako. Ayan yung information niya. So meron siyang RPM gauge, time 14, 13, ano na siya, ibig sabihin 2:13 PM na. So QJ gear, may nakalagay gear dito, RPM, kilometer per hour or kilometer yung speed mo, tapos yung fuel gauge. Yan lang yung information dito, pero may nakalagay dito yo, enter, select. Ayan o, meron siyang switch dito, enter, select, high beam, low beam, signal lights, left and right, horn. Buksan nga natin makina. Ito pala. Ayan. Ayan yung busina niya. Maliit lang. Tapos kill switch. Ito pala may hazard pala, hazard. Tapos engine start. Yung tunog ng SRB 400 kapag naka-idle, ganito yung tunog niya. Kung mapapansin nyo o maririnig nyo, katunog niya yung Ducati, mga Ducati na motor. Tapos kapag i-rev natin, tunog niya. Mas maganda kung naka-pipe talaga to na yung ganitong motor. Ba yung tunog na ito, bulaho talaga yung tunog na ito. Tunog na ito yung mga Ducati na Nigali, mga Multistrada, yung mga ganito. Ganito kasi yung tunog ng mga Ducati. Para siyang, alam ko, V-twin yung mga makina nun eh. Yun, no? Sarap. So yun guys, so bibigyan ko na kayo ng montage in 3, 2, 1. Gear up na. Lord, guide us Lord. Ingatan niyo po ako sa akin pong biyahe ngayon papunta ng Maynila. So nanibago talaga ako guys. Yung pa ako napapunta dun sa baba, di ba nga pag ganun yung paa, ayan yung position ng paa ko. Binigyan ko kayo ng konting information. Sana may natutunan kayo kahit papaano. Dahil ayun. Basta mga pinapakita ko lang naman sa inyo, mga basic information lang naman sa motor na to. Kung anong experience ko dito, kung gaano ba siya ka-komportable gamitin. Ito, komportable siya gamitin guys. Siguro hindi ako magsisisi sa motor na to pag nagkaroon ako ng ganitong motor soon, no? Sarap ng ganitong motor kaya. Tapos yung suspension niya, ang lambot sa likod. Malambot yung suspension niya. Maganda to kapag may angkas. Tsaka yung ano niya, yung cambio niya, magaan. Hindi pala magaan, malambot. Malambot yung kanyang cambio pag magbabaw. Pag magbabawas ako. Pasok ka agad, oh.
tayo. Tayo ay dediretso na ng Maynila. Ayun guys, sa mga bago pa lang pala sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe. No, huwag nyo kakalimutan. Dahil road to 4,000 followers na tayo. Ay, followers, subscribers na tayo sa YouTube. And also road to 100,000 followers na tayo sa Facebook. Sana bago matapos itong taon na to, itong 2023, makapag ano na tayo, makapag 100,000 followers na tayo. Kaya huwag nyo kakalimutan mag-follow guys sa ating mga social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok. Ayan yung mga social media accounts natin. O nga pala guys, may papakilala nga pala ako sa inyong product. Isa siyang motorbike formula ng X1R. Wait lang ah. Opya. Ayun. Ayaw niya yung neutral. Ayun. Thank you. Ha? Sa Usagi, sa Shopee. 1.2. Ano siya, carbon na waterproof. Pero may mga Usagi na ganito, nasa 200. Sige, thank you. Ikayusin ko lang yung bag ko. Uy, nagtanong si kuya kung magkano daw yung ganitong belt bag. Ayan, shoutout to Sagi. Nga pala guys, kung gusto niyo rin ng ganitong bag, pwede kayo umorder sa Shopee and Lazada, tsaka TikTok Shop. Ay, wala pala sila sa Lazada. Sa Shopee tsaka TikTok Shop lang pala. Search nyo lang yung Usagi. Usagi by Conejo. Wait lang, ayusin ko lang yung aking... Ay, baka neutral naman ah. Mas namatay. Nangyari dito. What happened to you? Naka neutral dun o yan o, yung blank. It means naka neutral yan. Tapos pag bitaw ko ng clutch, naka ano yun, naka primera. Alright, let's go. Kamusta kaya experience nito kapag sa expressway? Mukhang magaan tong motor na to eh. Yun oh. Pasensya nyo na kung malakas yung hangin ha. Sana all may OBR. Classic din siya, pero CB400 ata yung ito. Tapos may OBR tayo, wala. Aroy! Friendly siya gamitin, hindi siya yung mahirap dalhin. Ano lang siya, super friendly. Dahil napakababa rin ng ground clearance nito. Kasi ngayon nga, cruiser type nga siya, hindi siya yung sports bike, hindi siya naked bike. Kaya mababa lang yung ano na ito, ground clearance. Yun, medyo 400, shoutout kuya, ride safe. Pero yung mga ganitong motor talaga, pang chill ride lang talaga to eh. Hindi ka talaga bibigyan ng power. Pero dito sa motor na to, may power siya eh. May power talaga eh. Ayan, nakapansin na yung gamot. Downshift ako. Ano? Isipin nyo dapat pamagaling yung ganito motor, pero ang tuloy niya. Nakuna kasi nito, V-twin kasi engine nito, kaya ganun. Kaya siguro mas maganda yung palo niya compare sa mga 2-cylinder na yung mga ano na engine, yung mga karaniwan na engine lang talaga.